Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Attorney Grip Bueta. Ako po ay isang Environment, Climate and Sustainability Lawyer. At ngayong araw na to ay pag-uusapan natin kung ano ba ang climate change at ang climate emergency at ano ang magagawa natin para masolusyonan ang issue na ito. Pag nadinig natin yung termino or konsepto na climate emergency, ano ba yung pumapasok sa isip natin? Unang-una, tingnan natin muna yung mga salita dyan. Una, yung emergency. Di ba, pag sinabing may isang emergency, ito ay, sabi nga sa diksyonaryo, isang serious, unexpected, and often dangerous situation which requires immediate action. Ngayon, pag dinugtong natin itong salitang emergency sa climate emergency, ang ating sinasabi ay nasa isang sitwasyon tayo na nangangailangan ng immediate or agarang aksyon dulot ng climate change. So sabi nga ng iba, kinakailangan dito yung all hands on deck, nakafocus or nakatutok ang lahat ng efforts o aksyon ng gobyerno at ng buong sambayanan upang ma-address itong issue ng climate change. Pag sinabi mo ring may isang emergency, mahahalin tulad natin ito sa, di ba, pagka nasusunog ang iyong bahay. Agad-agad kang umaaksyon para maapula yung sunog. Sabi nga nung isang climate activist na si Greta Thunberg, gusto niyang ang mga leader natin sa buong mundo ay umaksyon tungkol sa climate change as if nasusunog yung bahay nila. Pag may isang sunog, lahat kumikilos, kumukuha ng tubig, nandiyan ang mga bumbero, nagtutulong-tulungan. Ganon din ang gusto nating mangyari sa isang sitwasyon na may climate emergency. Ngayon naman, dahil nga meron tayong emergency na dulot ng climate change, ano nangyayari sa mga marginalized or mga vulnerable sector ng ating sambayanan? Ang malungkot dyan ay lalong nag-i-increase yung risk tungkol sa kanila. Lalo silang nagiging mahirap, lalo silang nalalagay sa sitwasyon na may sakuna or kahamakan na dinudulot ng climate change, ng mga epekto or impacts ng climate change. Kaya dahil nasa isang sitwasyon tayo na emergency, kinakailangan na agad-agad tayong umaksyon, hindi lang para ma-address ang climate change, but mas importante, mas mahalaga sa lahat ay para maibsan natin yung epekto sa mga vulnerable or marginalized members ng ating society. Alam niyo, napakahalaga ng papel ng mga lokal na gobyerno or pamahalaan, yung mga LGU natin para sa climate change. Sa maraming bagay, hindi lang sa climate change at sa mga issue na pangkalikasan natin, nasa tinatawag natin na front lines ang ating mga lungsod, mga munisipyo at mga probinsya. At dahil dito, dahil sila ay nasa front lines, nasa harap sila ng mga issue na hinaharap ng sambayanan, marami rin silang magagawa para makapag-adapt tayo o yung tinatawag na mitigate or mabawasan yung epekto ng climate change. Sa tingin ko, unang-una sa lahat, dapat ang mga lokal na pamahalaan natin, mga LGU natin ay i-acknowledge nila or tanggapin nila na nasa isang emergency or climate emergency situation tayo. At dahil nasa isang climate emergency situation tayo, kinakailangan ng agarang or urgent action para maibsan ito. And dahil nga nasa front lines ang mga lungsod natin, ang mga LGUs natin, napakarami nilang pwedeng gawin. Unang-una sa lahat, nasa ating mga batas na dapat magkaroon ng mga local governments ng tinatawag na Local Climate Change Action Plans. So itong mga plano na to ang magsasabi kung ano ba ang mga tamang paggamit ng lupa. Dapat bang magtayo ng mga struktura dito, ng mga bahay? Dapat bang panatiliin natin na puno or mga bakawan or mga mangrove ang isang lugar para maging natural defense ito sa mga storm surge or sa mga baha? So lahat yan dapat nasa isang climate change action plan. Ito rin yung magsasabi kung ano yung mga delikado or mapeligro ng lugar kung saan hindi dapat puntahan ng tao or kung ano mang mga struktura ang itayo doon. And at saka
pagka nagkaroon ka nitong local climate change action plan, na na-identify din ng mga local governments natin kung ano yung kahalagahan ng kalikasan, ano, or yung tinatabang nga na value of nature. Maraming eksperto ang nagsasabi na pag pinoprotektahan natin o pinahalagahan natin ang kalikasan, ito ang magiging ano natin, yung natural defense or barrier to the different natural disasters. Ano. Itong mga puno natin, mga mangroves, even yung mga ano natin, yung mga swamp natin, yung mga wetlands natin, mga marshes, all of these can contribute to all the efforts of addressing climate change. And marami sa ang mga lungsod natin, ang mga probinsya, all of them are in a position to do something and to use their powers, gamitin yung mga kapangyarihan nila na nasa batas natin para mag-take action to address this climate emergency that we're talking about. Pagka wala tayong ginawa para ma-address itong climate emergency at ang issue ng climate change, kung wala tayong gawing immediate na action, unang-una sa lahat, makikita natin na yung peligro at yung masamang sitwasyon ng mga nasa laylayan, ng mga vulnerable members of society natin ay lalong sasama. Ano? Mas marami tayong taong makikitang nasa kahirapan, in poverty, at pati yung mga risks and hazards na kinakaharap nila. Kasi sa maraming sitwasyon at sa maraming lugar sa Pilipinas, kung sino yung mga mahihirap at mga nasa laylayan sa ating komunidad, sila rin yung mga nasa lugar na nakaharap sa peligro. Sila yung mga nakatira sa mga ilog na bumabaha o sa mga coastline natin, sa mga dalampasigan na talagang nakaharap sa mga storm surge natin. Ano? At pangalawa, dahil nga ang pinakatatamaan dito yung mga nasa laylayan natin sa society, sa mga vulnerable members ng society natin, yung mga tinutulak natin na pagprogreso, economic gains natin, yung mga development gains natin over the past years ay mawawala lahat ng dahil sa climate change. Ano? Yung mga tinatayo natin ng mga kalye, flyover, itong mga subway na ginagawa natin, pag hindi natin in-address yung issue ng climate change, lahat ito ay pwedeng masira o mawala ng dahil sa epekto ng climate change. Makikita natin na mas malalakas sa bagyo, mas matitinding pagbaha, mga iba't ibang natural disasters or natural impacts na which would put all of these infrastructure and yung economic gains natin at risk. And lastly, I think for the long term, makikita natin dahil sa climate change ay hihirap ang buhay ng marami. No? Hindi lang yung mga mahihirap na ngayon, pati yung mga taong mga nasa middle class natin, mga maayos ang buhay ngayon, posibleng humirap ang buhay. Mas yung mga lugar na dating hindi binabaha, mas babahain, pwedeng tamaan ng landslide, pwedeng tamaan ng mga iba't ibang, yung mga lugar na kung nyari nakikita natin ngayon, no? Sabi ng ating mga eksperto, ng mga scientifico, hindi natin, yung mga lugar na hindi tinatamaan ng bagyo dati, ngayon lalong tinatamaan na ngayon, pati ng mga malalakas sa bagyo at mas maraming ulan. At lahat ng ito ay gumagawa ng isang sitwasyon na iba't ibang mga karapatan natin ang nava-violate. No? Yung basic rights natin, for example, to a clean and healthy environment and to a decent standard of living and life ay naapektuhan. No? So, ilan lang ito sa mga posibleng maging immediate effects ng pag hindi natin, ang hindi pag-aksyon sa climate change. Alam mo, marami tayong pwedeng magawa para ma-address yung issue ng climate change. Ano? Maraming eksperto nagsasabi ng mga iba't iba natin pwede magawa, and mahaba itong listahan na to. Pero sa tingin ko, ang unang-una nating dapat gawin at maaring gawin ay una, i-acknowledge natin na meron talagang climate emergency. Meron tayong peligro at kamakan na kinakaharap ng dahil sa climate change.
At kailangan makita ito ng hindi lang ng ating mga policy makers, ng gobyerno, pati na rin ng buong sambayanan na talagang nasa isang emergency situation tayo na kinakailangan ng immediate at agarang aksyon. At isa pang maaari natin gawin ay tingnan natin itong climate change as, sabi nga ng iba, yung isang overarching strategy or policy na maaaring magtahi ng mga iba't ibang plano or proyekto ng gobyerno. Tingnan natin ang climate change as something which will, pwedeng maging parang guidance sa ating mga policy makers. Ano ba yung mga dapat natin gawin, saan natin dapat ilagay yung pondo natin, at saan natin dapat, kumbaga, ituon yung mga resources natin. Mahalaga yan para sa isang bansa katulad ng Pilipinas na hindi naman tayo masyadong mayaman. Pero unfortunately, tayo ang nasa harap tayo ng climate change. We are on the front line, sabi nga nila, of climate change. One of the most vulnerable countries to climate change tayo. Kaya mahalaga yung mabuti at masinsinang pagpaplano. Gamit ang climate change, tingnan natin kung paano pwedeng magabayan ng climate change ang pagpaplano sa, let's say, sa transportasyon, sa ating energy sector, sa paggamit natin ng mga agricultural and fishery resources natin, sa pag-alaga sa mga ilog, lawa, ang mga bodies of water natin. Lahat yan may epekto at may impact sa climate change. Ang isa pa nating immediate na magagawa sa tingin ko ay yung pag-adapt. Dahil nga, hindi na natin masasabi na wala ang climate change. Nandito na, nararanasan na ng maraming tao, ng mga bansa katulad ng Pilipinas ang climate change. Kaya kailangan na natin mag-adapt. Nabanggit natin kanina na mahalaga yung land use planning. Kinakailangan na at the national and local level magkaroon tayo ng land use planning para makita natin kung nasan ba yung mga hazards na dapat nating iwasan, paano tayo makapaghanda ng mas mabuti. As a way to adapt o yung paghahanda sa climate change, kailangan din nating siguraduhin yung mga infrastruktura natin, mga gusali natin, yung mga ginagawa natin ng mga gusali ngayon ay climate proof and ready, sabi nga nila. Kinakailangan ito ay nakahanda na para sa mga mas malalakas na bagyo, sa mga baha. And kinakailangan dito yung immediate start. Sabi ko nga, yung long-term planning natin for climate change ay dapat nagsimula kahapon. Hindi ngayon, hindi bukas. Kundi years ago, dapat sinimulan na natin yung pag-acknowledge na may climate emergency. At marami tayong magagawa. Siguro isa pa nating mahalagang magawa ay ibahin natin yung pagtingin natin sa kalikasan. We have to value nature. And as many experts are saying, we need to see nature as our greatest asset and resource. Hindi lang dahil napakayaman ng ating kalikasan at ito ay nagbibigay ng maraming trabaho, tumutulong sa ekonomiya. Pero mahalaga rin ito dahil ito yung, sabi nga natin kanina, ito yung isang unang line of defense natin pagdating sa mga baha, sa mga storm surge, sa mga landslide. And what we need here really is to see nature as our ally, as many experts say, and to use nature to adapt and also to mitigate climate change or yung maibsan natin yung pagdagdag ng epekto ng climate change. At huli sa lahat, sa tingin ko ang isa pa sa mga kailangan nating gawin ay let's hold those responsible accountable. Marami sa mga grupo natin, sa mga kasama natin na tumitingin sa issue ng kalikasan at climate change ay nagtatawag na kung sino yung mga nagkalat, sino yung mga maraming emission, sila rin yung kailangan magbayad para sa epekto nito na nararanasan natin. Kasama dito yung epekto ng polusyon, pero hindi lang yung pagbabayad nila para sa emissions nila or sa pollution nila, but kailangan din nilang i-compensate or magbigay ng parang danyos sa mga mga nasa laylayan na naapektuhan ng climate change. And kaakibat nitong holding those accountable responsible ay kailangang siguraduhin natin na may espasyo ang mga environment and climate defenders natin. May isang ligtas na safe space, may safe space ang ating mga environment and climate defenders.
para gamitin ang justice system natin, makapag-file ng mga kaso, and to hold those accountable. Maraming unfortunately ang Pilipinas ay nasa top 5 ng mga isa sa mga pinakadelikadong lugar para sa mga climate and environmental activists. Kailangan 'tong magbago kasi ang ating mga environment and climate activists ang ating parang mga isa pa sa mga nagbabantay sa mga sectors ng society natin na baka hindi nakakasama sa kalikasan at hindi nakakatulong sa ating mga efforts para ma-address ang climate change. So maraming pwedeng gawin pero sa tingin ko ito yung mga ilan na dapat nating tutukan at maging mga unang hakbang once i-acknowledge natin lahat na may climate emergency. That's all for today's episode. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli ako po si Attorney Grip Bueta at ito ang AHRC Talks.